What's up mga kapodcast? Woo! Welcome po sa ating podcast show na kung saan pinag-uusapan natin ang best of the best, most unforgettable events and most embarrassing moments sa Philippine sports. Ang P2P. Palakasang Pinoy. Yan. And so, mga kapodcast, nandito na tayo sa pinakahuling bahagi ng ating PBA 50 series. Kung saan ito ay bilang bahagi ng ika-50 anibersaryo ng Pambansang Liga ng Pilipinas, ang Philippine Basketball Association or PBA. Okay, so mga ngayon lang nag-subscribe mga kapodcast. Okay, sa mga kapodcast natin na ngayon lang nag-subscribe, sa mga bagong subscribers natin. And so, recap nga natin ano yung napag-usapan natin sa part 1. So sa part 1, we had our best player per each decade na... So may ating best player per each decade yun. Best play, yung ano natin, kanya-kanya natin yung parang opinion kung sino ba talaga yung best player per decade, di ba? Yup. Pero nagkasundo lang tayo sa 90s. Of course, di ba? Sa 90s lang tayo nagkasundo. And sa part 1, bang ginawa natin? So we had our fantasy draft per decade but walang 50 greatest players. Walang 50 greatest players and Per decade. As I per said decade kanina. din. Okay, per decade din. Okay. And syempre naiban lang doon yung sa import at saka sa head coach. Ngayon naman, magko-fantasy draft ulit tayo. Pero this time, sige, sabihin ko na kagad ito. This time, 50 greatest players naman ang ang bubuuin namin. So yun lang ang pagpipili natin. Okay. But hindi ko pa pala napopost sa FB page natin yung mga napili natin Pero some other time, okay, ipopost natin ulit yan. Okay? So yun lang naman yung constraints, dapat may part ng 50 greatest. Nandun sa 50 greatest. Ngayong yung para sa episode na to Yeah. Hindi kagaya nung doon sa previous episode natin, Wala. Okay? At tawag dito, per decade, per position. So, starting 5, tapos yung 6-man, except sa import at saka sa head coach. So, again, sa mga bagong subscribers natin, sa mga bago nating kapodcast, so kung ngayon lang kayo nag-subscribe, pwede nyo pong balikan yan sa YouTube at syempre sa Spotify. Okay? Sa Spotify, pwede ka nang, sabi ko nga nung nakarang episode, pwede ka nang mag-comment doon sa bawat That's episode right. sa atin. Okay? So, bago natin simulan to mga kapodcast, magbalitaan muna tayo sa... Ano ba mga naging ganap sa sports, di ba? Yan. Okay. So, ano ba magandang unahin natin dito, Enzo? Ito munang nasa katawan natin ngayon. Ay, oo! Gilas Pilipinas! Oo! 0-2 sa Sa ating homestand ngayong second window. Oo. So that's Bariyata ko. unfortunate. Okay. And we did Unfortunate not score and more than... humiliating ba tama yung term? Yung isa not really Oo, pero basta medyo... Disappointing siguro is the better term. Disappointment na performance. Diba? Oo. Pero yung isa muntikan na. Sayang lang, oo. Sayang lang. And that was against New Zealand and I was there. Nanood din ako niyan sa Mall of Asia Arena. Sa SM Mall of Asia Arena last Thursday. As of this time of recording. Yes, oo. So last Thursday, I watched the Gilas Pilipinas New Zealand game and this is the first time na na-witness ko yung yung Tall Blacks, kung tawagin, yung national basketball team ng New Zealand, yung yung traditional na haka nila na lagi nilang pina-perform every bago magsimula yung game. Kahit sino man yung nakakalaban nila. Tradition na nila yan. Nalala ko tuloy yung 2014 FIBA World Cup nun sa Spain, yung nakalaban nila yung USA. Yeah. Priceless yung reaction ng mukha ni Derrick Rose dun Just, so and di ba may episode tayo tungkol sa haka? Matagal na yun, oo. Since almost 6 years ago na yata yun yung episode na yun 6 years. Mga 6 years yata yun. O tama, mga 6 years. 6 years ago yung episode na yun. Sa humble beginnings ng ating pod, diba? Oo, podcast ni Mans Days pa lang yun. Yup. Okay, so sa mga ngayon lang nakasunod, okay, ang dati nating pangalan, so Mans Media na ngayon, pero dati ang pangalan natin is Podcast ni Mans. Yup. Okay, so so paano ba natin so ang resulta kasi, Gilas Pilipinas lost to the Tall Blacks of New Zealand 69-66. Okay, and medyo talaga ang pinairal dito ng New Zealand is defense. And according sa coach sa head coach ng Tall Blacks, talagang nag-focus talaga sila sa defense and dalawang
dalawang key players natin yung talagang target talaga nila, which made them successfully. Si Justin Brownlee at saka si Dwight Ramos. Oh, kita naman, di ba? 4 points, 2 of 10 field goals. Okay. And hindi ko napanood yung yung Gilas Boomers game eh. Oo. May ano ka ba? Wala Aside ako, sa hindi ko tambakan. napanood. Maliban sa natalo ang Gilas by 27, 93-66. So, basically, hindi tayo nakascore more than 66 points. Oo. Pero Which is sad. Hindi tayo nakascore ng at least madagdagan man lang ng 1, di ba? 6-7 na naman yan. Eh. Hindi ka talaga nagsasawa no? Yup. Okay, pero going back, sino bang may idea ka ba sinong lead scorer? Wala eh. Di ko rin nasubaybayan niya. Hindi mo rin nasabaybayan. Oo. Pero Kasi ang maganda sa mga hindi nakapanood, wala namang naging away. Hindi naman naging boxing match yung nangyari. ano naman, magkakaroon naman tayo ng one championship dito. Baka mamaya, imbis na Gilas Boomers yan ang magharap dyan. Si Fola Yang tsaka si Martin Nguyen. O di kaya Si kala mo, Martin Nguyen, ito trivia lang mga kapodcast he's Vietnamese-Australian mixed martial artist, and sa bawat laban niya sa one championship, ang nire-represent niya palagi ay Australia. Okay? Pero he's half Vietnamese. Half Vietnamese din. Pero syempre, marami nga nagsasabi, marami raw natuwa doon sa laban despite of the tampak. Syempre hindi naman talaga nakakatuwa yung yung tambak ng sa Gilas Pilipinas. And tawag dito, pero ang mas natuwa raw sila doon yung sa pinairal na sportsmanship doon sa laro hindi na naman yun. naging mala WrestleMania yung fortunately. Yeah. Hindi naman naging mala WrestleMania. Despite the loss. Oo. Despite the loss. Pero ang pinaka talagang hindi talaga natin nagugustuhan dito kasi, yung mga nasa Comsec kasi, na tawag dito, dahil lang 0-2 tayo dito sa window na ito. Hindi tayo nakaisang panalo dito. Gusto niyo na kagad palitan si Coach Tim. Yung sisigaw nila, gusto nilang bumalik si Coach Tab. Coach Tab Baldwin. Pagpasensya niyo na po, busy po ang mama sa Ateneo. Okay? So, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa doon. Okay? Maybe kasi they're done with the system. Yun lang basa ko lang. Oo. Pero may good news naman. May good news regarding dito. Okay, talo. Yup. 0-2. 0-2. Sige. Hindi tayo nakascore more than 66 points. Okay. But here's the good news. Oh. Pasok na tayo sa susunod na round. Dahil natalo ng New Zealand ng Guam. Yes. And talo din ba ang Guam sa Australia? Kasi the same date din kasi, nung Thursday din kasi as of the time of recording, nagharap din sila. Alam ko. So pasok na rin ang So pasok na talaga tayo, 'di ba? Yup. So kahit matalo pa tayo sa third window, Doesn't matter. pasok na tayo. Pero syempre, for ranking sake, put up a good fight. Sino mga kalaban natin? Sila pa rin. Dayo naman tayo. Dayo naman ang Gilas. Sa Oceania. Dayo naman tayo. Okay? So, Pero it's a good thing that we're hanging up with at least New Zealand, di ba? Pero sayang yung mga yung mga talo na yun. Oo. Hindi natin pwedeng ikatwiran na that's Australia. Hindi natin pwedeng ikatwiran na that's New Zealand. Okay? So parang pagka sinabi natin yun na parang we are hopeless. Parang defeatist mindset, alam mo yun, losing mindset yun eh. Yes. Oo. Losers mindset yun eh. Kasi tingnan mo, magmula nung in-incorporate yung mga Oceania teams sa FIBA Asia, actually, magkasama yun, di ba? Asia tsaka Oceania, di ba? Since 2017, sabihin ko sa inyo mga kapodcast, tumaas ang level ng competition dito sa kontinente. Oo. Tingnan mo, nung 2017, champion Australia, sinong kalaban? Iran. Okay? Iran. Oh. 2022 sa Indonesia ito. Champion na naman Australia. Sinong kalaban? Japan. Lebanon. Lebanon. Wala nang Fadi El Khatib yun, di ba? Nandun pa yata. Nandun ba siya? Nandun pa siya. At saka ngayon ang sikat ngayon sa national team ng Lebanon, yung point guard nila si Wael Arakji. Ah. Oo. Na
masakit. Kasi pagkalaban ng Gilas Gilas ng killer Lebanon. yun eh. Oo, hindi naman hater. Killer. Gilas killer. Ay, oo, okay. Pero hindi naman literal lang. Hindi Oo. naman literal. Okay. And 2025 sa Saudi Arabia, ang kalaban ng Australia sa finals ay China. China. Neck to neck ang naging labanan. Ang laki ng naging lamang ng China nun hanggang sa dulo. Hibla lang ng buhok ang naging lamang Ilan? ng Australia. Isa. Isa. Okay? Pero syempre, ang maganda doon kasi magmula nung in-incorporate yung Australia at New Zealand pati yung iba pang Oceania teams dito sa FIBA Asia, tumaas ang level ng competition dito sa Asia. Okay? Sipin mo, 2017, bronze medalist ang South Korea over New Zealand. 2017 din yata to o 2018 din sa World Cup qualifiers for 2019, tinalo ng Japan ang Australia. Tapos ito, yung 2025, isipin nyo maigi mga kapodcast, muntik nang manalo ang China against Australia. Siyempre, pag nanalo ang China doon, kung nag-champion ng China doon, parang yun na yung para sa kanila, greatest milestone. Oo, hope na yun. Oo, di ba? Natalo nila ang isa sa mga higante powerhouse sa FIBA. Australia. Sa World Basketball na nga lang eh. Yes, oo. Kumbaga, yun ang may pagmamalaki ng Chinese basketball. Oo, Okay. di ba? Diba? At syempre kay Yao Ming, di ba? Diba? But unfortunately, the sad reality for Philippine basketball is that, opinion ko lang ito, we stagnated. Our program stagnated. That's a brutal reality that I think every one of us knows. Yeah, we have to, ewan ko pakikorek ako sasabihin ko sa mga grammar Nazi, Yeah. we have to innovate Yup. something new. Tama ba? We have to get better. In short, we have to get better sa Oo. na yun. Sa aspect na yun. Kasi, yung mga kapitbahay natin that were being competitive against before, like, miles away na from where they are na eh. Alam mo yun, lumayo na sila eh. Kaya isipin mo na lang maigi. And While so, yung program natin, like, they got stuck or worse, they got worse. yeah. Kaya isipin mo na lang, Enzo, maybe someday, siguro sa sobrang stagnate ng... Sobrang stagnant. sa sobrang stagnant ng programa natin sa Philippine basketball, baka hindi na magugulat na maunahan pa tayo ng Thailand, ng Indonesia, ng Malaysia, ng Vietnam na magkaroon ng sarili-sarili nilang NBA players. Homegrown NBA players. That would be the sad reality. Yes. Oo. Kasi sabihin man natin na, okay, we are dominated in, we are dominant in Southeast Yeah. Asian basketball, but, isipin nyo maigi mga kapodcast, kung titingnan nyo yung imahe ng nangyaring SEA Games, tingnan nyo maigi first half, tambak tayo. Parang nag-flatline yung performance kasi talaga ng national team eh. Nag-flatline, eh. First half, tambak tayo. Tapos biglang pagdating sa second half, bumabanse tayo. Yup. Okay? Bumabanse tayo. Pero good thing naman kasi, magaling sa adjustments si Coach Norman Black. Yeah. Okay? So props to him pa rin. Okay? Pero yun nga, alam mo yun, parang may improvements na May kailangan. improvements. May kailangang improvements na mangyari. Yeah. Pero tingnan mo naman sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Thailand. Ang pangit kasi naging mindset na, yeah, we're the best team in Southeast Asia. So, naging may complacency. Yeah. And Okay. and sa buhay, hindi dapat ganun. Ngayon, ang dapat na isa pang pag-usapan ngayon ng Samahang Basketball ng Pilipinas, number 1, the third window. Number 2, Asian Games. This year gaganapin yun sa Japan. Oh wait, di ba? Alam ko may 4-year contract si Coach Tim ata as coach. 4 Oh. years ba? Oh, ang balita raw, si Coach Norman daw ulit para sa Asian Games. Okay. Pero yung lineup, hindi ako sure kung Sana mas yung maganda na compared sa saan magaganapin? Japan. I think they will be fair naman. Hindi naman sila yung parang sa SEA Games na
deliberately na harap-harapang pambababoy. mo na. A win is a win, di ba? A win is a win. Take Oo. it. Ano Diba? sabi ni Poy Eram ulit sa live niya? Ano ba? Ano daw gusto raw lutuin buti na lang daw hilaw. Okay, moving on. Moving on. Haba na 15 minutes Yeah, na. nagkita na tayo ng sa ating Okay. komentary sa Gilas Pilipinas. Oo, so Because we love them Oo, naman, syempre. Ano pa ba mga pwede natin pag-usapan? Ano ba dyan? mga aganapan ngayon? Oo. Ikaw, baka meron ka dyan? Malamig kasi ang trade deadline ngayon sa NBA. Like, teams are getting wiser na sa bagay na yun Mhm. Pero what I know is, si Jonathan Kuminga is finally free from the Golden State Warriors because he was traded from to the Atlanta Hawks in exchange of Kristaps Porzingis. And in his first game as an Atlanta Hawk, nagbagsak lang naman siya ng 27 points. Like he was free. Para siyang ibon, para siyang isang hawk. Pun not intended na napawalan mo sa hawla. And he was just Kumbaga balling. parang, ibon mang Yup, exactly. lumipas. This is what it is. Okay, meron pa? Sa NFL kasi kakasimula pa lang naman as of this recording kakasimula pa lang naman ng mga free agency, 'di ba? So Kasi malamig pa. kakatapos lang ng di ba? Super Bowl? Patapos pa lang yung calendar year kasi may calendar year sila sa NFL 'di ba? Okay. Pero pwede na mag-trades, 'di ba? Oo. Okay. So far sa wala pa namang balita. Masyado na significant. Okay. Yung yung nangyaring draw for the playoff qualification ba 'yon sa qualifier sa sa UCL, sa UEFA Champions League. Hindi ko siya nasundan pero maghagilap ako ng updates pag-usapan natin Pero sa susunod maglalaban episode. daw maglalaban daw for the 12th and 13th time since 2019 sa UCL ang ang Real Madrid at Man City. Magharap na naman sila. Yup, sila na naman. Sila na naman. Although nung elims, nagharap na rin sila. Sino panalo? Man City yata ang panalo. Okay? Man City yata. Hindi ko masyadong nasundan yung yung UCL ng yung pagpasok ng taong 2026 ko lang dahil nga syempre duman tayo sa sa fasting Nag-fasting tayo 'Di ba? Fasting sa kakapanood ng ng stream. Okay. Pero anyway, 'di ba? Anyway, may balang tayo. Saan naman tayo? Volleyball. Pag-usapan natin. What's- Anong gusto mo unahin? UAP, NCAA? Yup. UAP naman tayo. Okay. So, okay. May talo ng National University. At the hands of UP Lady Maroons. So, what happened? Katulad ng nangyari, kung paano nanalo ang NU sa FEU, ganun din. Reverse sweep. Yes. Ow. Up by 2 sets ang NU. Siyempre, kumayod ng matindi ang UP. So, ang scores is 25-16, 25-16, 22-25, 29-31, 16-18. Neck to neck to mga sir. No, it's Neck not to neck neck to to mga- neck. It's a choke. Ang player of the game is si Nina Itang ng UP Lady Maroons with 18 points kung saan 10 attack points, 7 blocks, and an ace. Nice. 7 blocks. Grabe, defensive, And isa pang magandang match-up to sa sa women's volleyball ng UAAP. The LSU Lady Archers won over Ateneo Lady Eagles 3 sets to 1. 25-14, 21-25, 25-15, 25-17. Okay? Lilay del Castillo, isa sa mga rising stars ngayon sa Lady Archers. Player of the game, 18 points with 7 attacks, 8 blocks, and 3 aces. Ooh. Diba? Yun kasi yung kinakount dun sa sa points attacks, blocks, and aces. Okay? Those are the ways to score. Pero ibang usapan naman kasi yung mga excellent sets,
yung mga excellent digs, mga ganyan, di ba? So, Ano pa no ba? one. O, NCAA, pag-usapan natin to. Letran, wala pa ring talo. Pero naging neck to neck din ang laban nila ng EAC. EAC Lady Generals. 3 sets to 2. 25-19, 25-23, 23-25, 25-27, 15-13. Muralya sila, di ba? Muralya Street ang Letran. Oh, magkakilera sila ng LPU tsaka Mapua. Wala pa ring tatalo sa Muralya. Teka lang, paano naman yung LPU tsaka Mapua? Letran, syempre. Obviously. Ay, letran. Okay. Judiel Nitura. Mamaw to. 21 points with 20 attacks and an ace. Matindi. Ba? Isa sa mga 4 alas ng ng Lady Knights. Yung sabi ko nga 4 alas. Ito si Nitura, si Sarye, si Makilang, tsaka si Silva. Their coach is doing a good job sa kanila. Si Mayet Carolino. Oh. Yan. She's doing a good job for Lady Knights. And kita naman, di ba? Yes. Anong saling nila? 10-0. Tapos may 13 games lang, di ba? Yes, tatlo pa. Sino-sino pa mga kalaban nila? Susunod nila mga kalaban, LPU. Tapos Arellano and then San Beda. Okay. San Beda rising ngayon na. Maganda-ganda. Okay ba Arellano ngayon? Ha? Okay ba Arellano sa volleyball ngayon? Medyo. Okay. Medyo. Ang maganda ngayon, Letran, syempre, obviously. Perpetual. Speaking of Perpetual, pag-usapan natin to kahapon. Kahapon. Panalo sila against JRU, 3-0. Oh, 3-0. 25-14, 25-22, 25-20. So, Gemaline Menor, player of the game for the Lady Altas with 11 points including 2 blocks and 8 digs. Nice. So maganda-ganda yung maganda-ganda rin naman standing ng Perpetual in fairness naman under coach Sandy Rieta. Diba? Ano ba isa pang sabi ko? San Beda, maganda rin. Yeah. Under coach Kung Fu Reyes. Na ang project niya is gawing CC Rondina, EJ Lauret type si Angel Habacon. Yeah. Lady Blazers, in fairness naman, kahit paano maganda rin naman ang nila, ang standing nila despite of 3 losses. Ano pa ba? Lady Cardinals, sakto lang. Maganda-ganda rin ang nila. Ang kartada nila ngayong season. Okay, eto last na lang bago tayo sa bago tayo magtungo sa dito Sa main event. sa main event. Ano to, boxing? Yup. Boxing ba to? Anyway, pag-usapan natin to. Eto, gaganapin na this April 26 ang Tour of Luzon. Yan. So cycling. Cycling naman tayo. Labas muna tayo sa mga ball games, mga ganyan, di ba? So April 26 to May 13 and di pala April 26. Tama. April 29 pala, rather. April 29. So April 29 and kagaya last year ay merong 8 legs. Ito naman 14 legs ito. Na ang unang leg, ito sabihin ko yung ni-reveal na kasi last week sa sa launching nito yung mga magiging legs nito. Okay? So ilang probinsyang dadaanan nito, Enzo? By the way, speaking of Tour of Luzon, yan ang pag-uusapan naman natin next episode, yung history ng Tour of Luzon. Na, spoiler alert, nagsimula noong 1955. Pero marami ng mga naging pangalan yan bago pa yun maging Tour of Luzon. The Tour de France. So, La Tour de France. Pero Sina Lance Armstrong. so ang first leg nito ay from Calatagan South Beach hanggang Tagaytay. So medyo mahaba-habang yun. Then yung susunod na leg nito from Clark to New Clark City naman. So yeah. Then sa third leg, New Clark City to Palayan. Nueva Ecija. Tapos ang init, tapos patag. Di ba? Yun nga, Enzo Pamatay. Oo, yun nga yun. Then, fourth leg, Palayan City to Bayombong. Nueva Vizcaya. Akala ko Patayan City to. Easy. Patayan kasi yung pagbabay. Oo, kasi mainit. Oo, diba? Patayan yun. Ito naman, Palayan City to Bayombong. Ang kalaban naman dito is yung mga ahon kasi pataas na. Pataas ba doon? Pataas. Mas okay na yun kasi sa Patagos mainit. Ayun. And next leg naman, Santiago to Tuguegarao.
Eh, mas patayan yun. Kasi mainit din. Mainit din, di ba? Tapos next leg, Gataran, Cagayan. Sa Cagayan yun, hanggang Pagudpud. Ilocos Norte. Patayan pa rin. Oo, di ba? Then, Pagudpud to Pagudpud, so parang ano yan isang ikot yun. Loop? Loop yun. Then, Pagudpud to Paway, next leg. Lawag to Candon, Ilocos Norte to Ilocos Sur. Tapos, isang loop, Candon to Candon. Yan, isang loop. Then, Candon to San Juan, LU. And then, Agoo hanggang mga Tarem, Pangasinan. Tapos, Lingayen to Lingayen. And then, etong pinakamatindi, Lingayen hanggang sa finish line. Saan? Baguio. Okay. Baguio. Maraming mga siklista kasi yung nacha-challenge kasi kapag aakyat sila ng Baguio ng nakabike Pataas lang. Puro ahon kasi doon. Oo. Bane of existence ng mga bikers yan. Yung Baguio, no? I mean, hindi. Basta generally pataas. Ayaw nila yan. Ayaw ng mga tropa kong nagbabike yan. May mga kakilala ka bang nagbabike? Marami. Pero na-experience sila yung mga ganyang matinding ahon, mga ganyan. Oo. Yun ang challenge kapag ka siklista. Ayaw nila yun. Oo. Yung patag pero mainit. Tapos yung mainit. Yung mainit pa yung panahon. Tapos ano pa ba? Yun nga, yung mga ahon. Isa pang challenge, lubak. Malubak na terrain. Oo. Ang hirap Yan. i-manage din nun. Diba? Pero, yun. Kaya matindi respeto natin sa mga bikers kasi, Yeah. so lalo sa mga nagko-compete kasi, ang hirap ng ginagawa nila Diba? Mad respects to them. Ang hirap nun Okay. Okay, so by the way, next so pang-spoiler natin to sa gaganaping Tour of Luzon, pero next episode natin pag-usapan natin ang kasaysayan ng Tour of Luzon. Okay. So syempre, now may matututunan ka na naman dito, Enzo, regarding sa Tour of Luzon. Oo. Okay. La Tour de France. La Tour de- Medyo yun yung pinaka-prestiyoso talaga. Oo. Isa sa pinaka-prestiyosong cycling event sa buong mundo. Sina Lance Armstrong yan, sina Bruce Jenner. Yeah. Okay. Sila lang makilala ko dun eh. Okay. So ngayon naman, ang haba na napag-usapan natin. Yup, almost kalahating oras na tayo dito. So anyway, Marami tayong mga napag-usapan dito. So punta na tayo sa main topic natin. So gagawa ulit tayo sa ng main fantasy course. draft. Sa main course. Bakit main course? Ano to? Restaurant? Fine dining. Pag-dining. Okay. So pag-usapan natin, magpa-fantasy draft tayo about 50 greatest players sa PBA history. Pero bago yon, so short intro muna tayo mga kapodcast. Okay? So yung unang 25 greatest players ay ginawaran noong April 9, 2000. Ang seremonya ay isinagawa sa Araneta Coliseum. And pinalabas ito sa TV via Channel 13. Okay? Sa Viva TV ito. Oo. Yung IBC ngayon. Okay? Sa mga TV enthusiast natin na kapodcast. Okay? So this is part of 25th anniversary ng PBA. Yup. And yung sumunod na 15 greatest players ay ginawaran naman noong April 8, 2015. Pero ito ay bilang bahagi naman ng 40th anniversary. Ito naman ay ginanap sa Newport Performing Arts Theater sa ngayon, Newport Resort. Resorts World Manila. Hindi, ngayon iba na pangalan niya ngayon eh. Kaya nga dati. Newport Resorts World na. Dati. Oh, dati. Resorts World Manila yung pangalan niya. Resorts World Manila. Okay. Sorry, nonchalant. Naging nonchalant tayo. So ngayon ang pangalan niya is Newport Resorts World. Okay? Yan. So, Pasay. ang problema lang sa pagkakahirang sa sa 15 greatest players and sa additional 15, naging controversial ito because, number one, may mga kabilang doon na hindi naman deserving dahil sa liit ng kanilang naging achievement sa liga. That's number one. Number two, may mga players na dapat nasa listahan which is long overdue na. We'll get back to it. Okay. At pangatlo, karamihan sa mga napabilang dito ay active players pa noong time na inawardan sila and karamihan din doon ay field foreign players. Noong 2000 din naman may mga active players pa dun eh. Yeah, tama. So, ay, medyo hindi ko magets yung argument na yun na kasi nung nag-announce naman ng 25 greatest noong 2000, may mga active players pa dun. Sino ba mga active players na nandoon? Kenneth Duremdes alam ko, nandoon pa. Oo, si Alvin Alvin Patrimonio, Patrimonio. nandoon pa. Benji Paras. Benji Paras, oo. Si Coach Ronnie. Oo, tama. Ayun. Oo. Pero kung ikukumpara mo sa 15, mas marami. Mas marami Ang yung sa ko si 15. Coach Ato nandun pa eh.
Oo. Naabutan niya yung Red Bull eh. Oo. 2000s pa. Di ba? Pero ang kinaibahan lang dito is mas marami raw yung ngayon. Eh baka gusto naman nila mag-honor dun sa mga at least 2000s na, di ba? I guess. And yung huling 10 greatest players ay in-announce naman noong April 2, 2025 sa pamamagitan ng programang starting lineup ng One Sports at One News sa Signal. Okay? Sa Signal TV. Okay? Binigyan sila ng pagpupugay sa isinagawang gala night na ginanap sa Soler Resort North. Iba naman to Soler Oo. Resort North noong April 11, 2025. So last year lang ito. Oo. Okay, pinalabas ito sa Signal TV. Yeah. Yung announcement. And karamihan doon talagang masabi mong deserving talaga na mapapilang deserve doon. nila. Okay. Yung mga supposedly dati pa dapat sila nandoon. Oo. Mabuti na lang nandito na sila. Okay? So ayan, so short lang naman Short background lang. short background lang naman about sa 50 greatest players natin. So ngayon mga kapodcast, ang gagawin naman natin ngayon, okay, eto, wala tayong import. So mag-all Filipino It's gonna lang be tayo. all Filipino. So starting 5 and 6th man, and pipili pa tayo ng head coach? Wag na. Wag na, sige, okay. Pili tayo, wag na tayo pumili ng head coach. So, Sino nauna nung nakaraan? Ako. So, ako ikaw naman. Oo. Okay. So starting 5 and Sixth 6th man. Okay? Any position yon. Pili na lang tayo ng head coach, pero dito lang sa tatlong to. Okay. Mamaya, babanggitin ko sino yung tatlong yun. Sige. Okay? Medyo mas exciting yun eh. Oo. Katulad doon sa part 1. Yung sa part 1, biglaan yun eh. Yeah. Diba? Biglaan lang, impromptu lang yung tanong ko na yun eh. Diba? Oo. So, snake draft pa rin tayo. Snake pa rin, oo. So, ikaw muna, then pipili ako 2 beses, tapos ikaw naman. Oo, twice. Okay. Okay, so sige Enzo, you may go first. Okay. So, I want to start. By the way, sorry Enzo ha. So, ang babasahin lang natin dito is ano bang mga nandito? Ayan. Position, syempre sabihin natin yan. Position, saan naglaro? Kahit wag mo nang banggitin yung year. Position, saan naglaro? Accolades, tsaka okay lang kung di mo nababanggitin yung yung other accomplishments. Pero kung gusto mong banggitin, okay, that's fine. Go. Okay, Okay. sige. You go first. So, I will start by a splash choice. So, he's a center. He's playing for one team. So, and he's an 11-time champion. 9 na ata to. 9-time MVP. Tama ba? Okay. He's a 5th niya na ata to. And he's a 13-time. Tama ba? 13? Aha. Time Sige, tuloy lang. BPC. A 9-time member of the Mythical First Team. 2013 Mythical Second Team. And 2015 Depoy. 2-time Sportsmanship Award. 2013 All-Rookie Team. 2014 Most Improved Player. 2021 Comeback Player of the Year. And a 10-time na ngayon. 10-time PBA All-Star. Kasi gaganapin. Ano ba yan? Sige. tuloy mo. Oo. So, I would start my fantasy team with arguably the best player of the 21st century. Let's give it up for the pride of Pinamungahan Cebu, Junmar Fajardo. Release The Kraken. Yan. Okay. So nasabi niya kanina, 10-time PBA All-Star because magiging part pa rin siya ng All-Star team ng sa South na gaganapin sa Candon City sa Ilocos Sur from March 6 to March 8. Okay. So good choice. Okay, good choice. Easy choice. That's an easy choice. Oo, for me. it's a no-brainer choice. Yes, exactly. Yes. Okay, sige. So 2 beses ako, no? 2 beses? Oo. O sige, tatapatan ko yung lineup mo. Yan. Sige, tatapatan ko yung lineup mo. Okay, he played for 3 teams. Okay. Pero mas notable siya dito sa isa. Okay. Okay? He played for... magkaka-idea si Enzo dito, FedEx, Okay. Pure Foods, and San Miguel. I think I know who it is. Okay. Accolades, 9-time PBA champion, and
Madali na lang to. It's a no-brainer. Part of the 2014 Grand Slam, 2-time PBA Finals MVP, 2006 MIP, 3-time Mythical Second Team member, 3-time DPOY, 8-time All-Defensive Team member, 15-time PBA All-Star, and 2011 All-Star MVP. Ito yung additional na accomplishments niya. 14th all-time total rebounds leader with a total of 4,773. Combined yun na offensive and defensive rebounds. And he is 17th all-time blocks leader with 472. So, dahil meron siyang Kraken, ang pantatapat ko sa kanya for the power forward position, give me Pinoy Sakuragi, Mark Pingris. Yung flashback ng Sakuragi, slam dunk Sa slam dunk, oo. Dennis Rodman ang bilib, then do I say, Pagkadakdak, pak! knuckleheads. Yung ganang selly, guys, trivia lang, yung ganang selly, it came from the knuckleheads. Yung sina Darius Miles yun, sina Lamar Odom, hindi si Joel Swift yun sina Darius Miles, sina Lamar Odom, nung early 2000s yun sa Los Angeles Clippers. Meron din silang podcast, yung Knuckleheads podcast, and you may check it out. Maganda yung mga content nila. Okay. Yeah. Oy, sakto. Teka lang. Sino napili mo? Junmar Fardo. Junmar Fardo. Pinili ko si Pingris. Pero medyo rin yung nabalitaan mo ba yung naging usap-usapan nun na Prime Asi versus Prime Junmar, sinong mananalo? Yung tinanong si Pingris nun pero ang naging bet niya Prime Asi. Dahil Siguro kasi parang mahirap daw kalaban yung Prime Asi. Ganon. Pero syempre, parang nagbigay siyang respeto kay Junmar dahil nga tropa nga niya si Abay. At saka nakita niya nag-grow si Junmar Fajardo. Pero itanungin kita, Enzo. Ibibigay sa'yo ko tanungin yon. Prime Asi or Prime Junmar? Yes. As much as I love and respect the game of Mr. Asi Taulava, I'll go with Prime Junmar. Junmar ka naman. Kasi si Junmar, may mga nagawa siya. Hindi dahil sa pinili mo siya sa Hindi, that's an easy choice. Inihintay ko na may magtanong sa akin yan. And I'm justifying yung choice ko kasi si Asi Taulava, who by the way will play for Team Malolos sa over 40 division ng Makata Cup dito sa Bulacan. Yeah. May mga nagawa and nagagawa si Prime Junmar Fajardo na hindi nagagawa ni Asi Taulava sa prime niya. Kumbaga, it's like Shaquille O'Neal versus Tim Duncan Okay. Parang ganun Parang ganun yung vibe Diba? Parang hirap kasi mamili And by the way, naging teammates sila sa ABL dati, diba? sa ASEAN Basketball League for San Miguel Beermen. Yes. Diba? Under Coach Leo Austria. So, they kinda know their games. Yeah. Diba? Okay. So, Correct. power forward is Mark Pingris. Yan. Okay. Favorite ko yun si outside Ginebra. Okay. Hindi naman lingid sa yung kalaman, di ba? Outside Ginebra, ito yung pinaka-favorite ko talaga, si Mark Pingris. Kasi nakita ko sa kanya talaga yung dedication niya sa laro talaga. Talaga yung hustle, puso, Very blue barak collar. ang laro. Nasa Blue kanya. collar, yes. Blue collar. Fan ako ng fan talaga ako ng mga blue collar players talaga 'Di ba? Especially kung ang position niya specifically is mga 3, 4, mga ganyan. May ilan na mga may favorite ako mga 5 position players. Yeah. Na rin talaga blue collar din kasi syempre yung forte ng ko talaga forte ng laro game ako mo, talaga. Oo. Talaga barak kong laro talaga Sa physical side ka. Diba? Depends. More on defense. Yeah. More on defense. So, talaga. next. Oo. So, ako ulit, Yup. Ako ulit. So, Mark Pingris, my power forward. Mark Pingris, sir. Okay. Four. Sa tingin ko, itong player na susunod kong pipiliin, ilalagay ko na lang ito sa... Pinag-iisipan ko saan ko siya ilalagay Pero sa tingin ko, I will put him in the 2 position. Okay. I will put him in the 2 position. And currently, he's playing for a single team.
Isang team pa lang ang nalalaroan niya. So, active. Active. Active ito. So, may clue ha. Kasi, may active pa ba sa 40? Hindi ko alam. Okay. Technically, meron. Okay. So, he is 7-time PBA champion, season 46 MVP. Two-time finals MVP, two-time best player of the conference, two-time mythical first team member, 2018 mythical second team member, 2018 MIP, 2016 all-rookie team, and 2020 sportsmanship awardee. So, I will Crazy. put him in the 2 position, ladies and gentlemen, mga kapodcast at mga kabarangay, Earl Scotty Thompson. That's Scotty Thompson. Yan, di ba? Wait. Yeah. For your good measure. Wait. Sige. Wait lang. Tatalikod lang ako. Go. Okay. Ay, hindi ko pala nabuksan yung mic. Anyway, Scotty Thompson, yan. So, okay, rundown tayo ng mga current picks natin. Okay, Before so I select. ikaw muna. Bago ka So, mag-ano. obviously, sisimulan ko ang aking team with John Marfardo June Marfardo at the 5. Okay. So ako naman, Mark Pingris at 4 and Scotty Thompson at 2. Okay, so it's my turn. So dalawa ka. Twice. I will pick twice. Okay, so he played for 2 Dun, teams. dun, 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 dun. Yeah. He played for 2 teams in 13 years. He's a 6-time PBA champion. Okay. The Saan season- nga pala naglaro? Okay, sabihin mo saan naglaro yan. He played for Talk and Text and Meralco. Okay. He's a season 36 MVP. Ooh. 2003 Rookie of the Year. So, in the year I was born. 2-time PBA Finals MVP. 2011 PBA Commissioner's Cup Best Player of the Conference. 3-time PBA Mythical First Team Member. 11-time PBA All-Star. 2-time PBA 3-point Shootout Champion. 2004 All-Star MVP. And other accomplishments. 2010 PBA Order of Merit. And he is the second all-time in 3-point field goals made with 1,250. So, let's give it up for the Mighty Mouse, Jimmy Alapag. I want a leader. Oh, obvious. I want the best shooter that I Very can have. obvious. Very obvious. Another best example of floor general in Yup. Philippine basketball. Oh, I think he's the second best leader of the floor leader next to Robert Jaworski, di ba? Oh. That's my opinion. Marami pa nga yan eh. You have Ronnie Magsanok, you have L.A. Tenorio. Yeah, di ba? The way they command yung yung command nila sa floor, di ba? Oo. Ngayon sa generation na to ng Philippine basketball, isang best example na masasabi kong floor general talaga. Kaya nga siya nga yung sinasabi nga na best point guard in the NCAA. Well, bago pa sabihin ni Coach Yuri na si Nigel Gonzalez ito. Bias. It's just bias. Okay. So we're talking about Jonathan Titing Manalili. Oo, grabe yung pass niya. Pero yung command kasi, alam mo yun, may kapitan ka, may leader ka na masasandalan mo. Alapag is the guy. So, I remember when I started watching PB, so I was watching a lot of, hindi ako TNT fan nun, pero I used to watch a lot of TNT games because they were playing in the playoffs a lot of times. Nung Yes. time na yon, like early 2010s, may dynasty sila nun. Dynasty ng TNT yung early The 2010s. TNT Dynasty. Yup. You have At Alapag, Jimmy Alapag, Jason Castro, Kelly Williams, ito yung nasa list. Ryan Reyes, Randy Del Ocampo, Larry Fonasher. Larry Fonasher. Grabe yung ang lalim, ang talented, seemingly overlap yung primes nila. And syempre, props din sa coach nila nun, si Coach Chot. Talagang he coached a juggernaut of a team ng TNT. So next,
Okay, ikaw ulit. So, your point guard is Jimmy Alapag. Yes. Okay. So, next, so he's a wing player. Like, he's a shooting guard and small forward. He played for 3 teams. Ito yung mga notable sa kanya. He's a 7-time PBA champion, part of the 2014 Grand Slam team, 2-time MVP, 4-time Finals MVP, 35th season Philippine Cup Best Player of the Conference, Okay. and he's a 3-time mythical first team member, 2011 mythical second team member, 2005 All-Rookie team, 2009 scoring champion, 18-time All-Star, 2-time PBA 3-point shootout champion, and 2012 All-Star MVP. So, siya lang naman ang panlima sa 3-point field goal made sa all-time sa PBA with 1,178. And siya rin ang may record na pinakamaraming points na na-score sa isang All-Star game with 44. So, let's give it up for the pride of Escalante City, Negros Occidental, Big Game James Yap. Yup. I want guys who can drop 30. Yup. I want buckets. Buckets. I just want fantasy team to. You can draft whoever in the world you want. Tigilan natin to recording na to. Wala na. May nanalo na. I want guys who will drop buckets. That's my rationalization. Okay, tigilan natin to. Okay, so this is Man speaking and this is P2P. Okay, James Yap. Okay. Well, I'm speechless. Kasi, kahit saan anggulo mo tingnan mga kapodcast, overwhelming naman talaga yung that's Yep. James Yap. He will not be called man with a million moves for nothing. Kung hindi siya magaling mag-create ng shots. Oh, like out of thin air. Kumbaga, iniisipin mo, meron siyang mga moves na, pang ilan to? This is 726,452. Oh, di ba? Yung, alam mo yun, yung sa prime niya, yung control niya mid-air, it helps na sobrang laki ng kamay niya. So, he can just pump the basketball and, alam mo yun, ibali ng any angle niya gustong gawin. Yeah. It helps eh. At the same time, di ba, yung scoring repertoire niya is second to none eh. Parang wala pa ako nakitang ibang guard na may ganong ka-diverse na scoring arsenal. Whether off the catch, pick and roll, like drive, pull up, catch and shoot. Kahit ano. Okay. Basta overwhelming talaga yung performance ng isang big game James Yap. Grabe. So, And currently the counselor of San Juan City in Metro Manila. Yep. Okay. Wow, that's definitely again, yeah. okay. So, again, pakiulit nga Rundown, yung so we have Jimmy Alapag at the 1, James Yap at the 2, Junmar Fajardo at the 5. Okay. So, ako naman. Yep. Ako naman. Your So, turn. dalawa ulit. So, currently, Mark Pingres at 4, Scotty Thompson at 2. Alright. So, pili naman tayo may napili na ako for the point guard position. Nako. Okay. Hindi pwedeng hindi ko to piliin kasi magiging masama ang imahe ko dito. Nagiging masama. Ano? Who we're talking about. Okay, simple lang. So, at the 1 position, he played for, mamaya ko na sasabihin kung saan. So, he is 13-time PBA champion, 1978 MVP, 6-time mythical first team member, 2-time mythical second team member, 2-time all-defensive team member, and 4-time all-star. So, he is the leader in assists in PBA history with 5,825. He is 5th in all-time steals with 937. He is a 2005 PBA Hall of Famer. Second most seasons played in the PBA. Nalampasan na siya ng isa. And he is the oldest player in PBA history. So he played for Toyota
and Ginebra, the father and syempre, the founder of the Never Say Die Spirit, Robert Sonny Jaworski. Jaworski! Jaworski! Ginebra! It's like music to his ears. It's like parang nagpapatugtog ng Beethoven song sa kanyang tenga pag naririnig niya yun. Tanungin mo lahat na mag-survey ka ng mga nakatatandang Ginebra fans. Pag tinanong sa kanila, when we talk about Ginebra, Sino naalala? who's first player that came from your mind? comes to your mind. Comes to your mind. Sino sasabihin nila? Sonny Jaworski. Jaworski, syempre. Sonny Jaworski. Di ba? Kumbaga, Jaworski is to Ginebra as sino ba pwede ko i-compare na nagpa-identical? I think ano na lang, hindi ko sasabing kasing galing niya to pero what I'm saying is, as an icon, Jaworski is to Ginebra as Jordan is to the Bulls. Pwede, oo, tama. Kasi Parang ganun yung dating. when you think of Chicago Bulls, who's the first player that comes to your mind, di ba? Obviously, Michael Jordan, the GOAT for some people, di ba? Yeah. Okay. So, Sonny Jaworski at the 1 position. May dalawang player akong pinagpipilian. Ako ulit, ano? Yep. May dalawang player akong pinagpipilian for the 5 position. For the 5 position. But, in terms of accolades, sa tingin ko mas mabigat itong isa. Okay, opinion ko lang ito mga kapodcast ha. Sa tingin ko mas mabigat Sino itong isa siya? for the starting center. He played for Toyota, Manila Beer, Andway, Pure Foods, and San Miguel. He is 19-time PBA champion, part of the 1989 Grand Slam, 4-time MVP, 13-time Mythical First Team member, 3-time Mythical Second Team member, 2-time scoring champion, and 5-time All-Star. And he is the all-time scoring leader with 18,996. Does he have an elegant shot? Yeah. Third all-time offensive rebounds leader in terms of offensive rebounds with 2,217. He is the leader in defensive rebounds with 6,435. And then, tawag dito, second all-time assist leader with 5,220. Second all-time steals leader with 1,302. All-time blocks leader with 1,853. And also 2005 Hall of Famer. So, who are we talking about? Give me at the center position, El Presidente Ramon Fernandez. Oh, the first 4-time MVP, di ba? Yes. And, sabi ko nga, sa sobrang tindi ng kanyang legasiya sa PBA, sa kanya ipinangalan ang Finals MVP trophy. And sino ang first winner ng Ramon Fernandez Finals MVP Award? Sa Philippine Cup ito. Sa Philippine Cup, yata ito. Hindi ko alam sa Commissioner's Cup, sa Governor's Cup. Pero pagkakaalam ko sa Philippine Cup. Okay? Sino ang una niyang binigyan niyan? Junmar Fajardo. Ay, yung pinili kong center. Yes. Oh, by the way, i-correct ko lang pala. I want to correct myself pala So, Ramon Fernandez is the all-time total rebounds leader pala. And si Pingris naman ay 14th. Okay? Yeah. I want to correct myself. Yeah. So, apologies. Yeah. Okay? So, hindi ko nabasa. So, wrap again, si Mon Fernandez with 8,652 rebounds in total. Tsaka ang unique, if I'm not mistaken, ang unique kay Mon Fernandez, kay El Presidente is that he can play 1 to 5 eh. Yes. Pero may time, ang rotation niya talaga madalas 4 or 5 eh. Depende sa kailangan sa team eh. Yun ang maganda sa isang player na kaya mong lumaro ng kahit anong posisyon. Yup. Kung tutusin, kung maglalaro siya at the 1, Ang laki niya! dadalhin mo sa panahon ngayon, let's say, he is, at that time 6'4"? 6'4", at dalhin mo sa panahon ngayon,
Siya pa rin ang pinakamalaking point guard. Sa swak siya. Mas malaki pa nga kumpara mo kina Scottie Thompson, Kay Chris kina Ross. Chris Ross. Malaki si Okay, Chris diba? Ross as a point guard. Malaki siya. If you can, kung paglalaroin naman si Mon Fernandez at the 2, If you're slightly above average in terms of size. yes. Oo. Medyo saktuan lang naman yung, Oo. di ba? Pag pinaglaro mo naman siya at the 3, Average size. 4, Ganon din. medyo perfect na nga pagka 4 eh. Siguro mga 2000 sa mga 4, ganon. And mas OP kung naglaro siya ng 5. Which is yun yung madalas niyang position, di ba? Oo. Nung araw, pwede pa. Oo. Pero kung dadali mo sa modern times, medyo... Pero I think technically sound naman siya. Kaya I think he can play naman as a 5 kahit despite being ngayong generation despite being an undersized one. Yeah. Pero to clarify mga kapodcast, at that time, yung height niya yun is 6'4". Ngayon kasi, na siya ito na yung height niya eh. Due to his condition, di ba? Gigantism. Gigantism. Yeah. So recap ko lang, at the 1 position, Sonny Jaworski, and then at the 5 position, Mon Fernandez. Dating mag-teammate sa Toyota. Oh, unfortunately. They split. Okay. And may beef, nagka-conflict pa before. Pero alam ko okay na sila ngayon eh. Yeah, nagkaayos sila nun after ng pinakaunang All-Star game nung 1989. Good for them. Yeah. Okay, so, back to you. So, wing position na lang ang wing department na lang naiwan sa akin, no? So, Wing ka na lang. wing din na ba? lang, Ay, 3 and pares 4. tayo. 3 and 4. Oy, pares tayo. Okay, so I'll start things off gently. So, ayan, I'll start things off gently, So, at the 4 position, he played for 18 years. May 4 ka pa pala. 3 and 4, ang kulang ko pa. Okay. Thank you. So, ang positions niya ay 3 and 4. Pero I'll put him at the 4. He Wow. played for 3 teams in 18 years. Ito ang kanyang accolades. Okay. He's an 8-time champion, a 4-time finals MVP, a 2-time BPC, the 1999 Rookie of the Year. Oh. He's a 3-time Mythical First Team member, 2006 Mythical Second Team member, 2006 PBA Comeback Player of the Year, and an 8-time All-Star. Okay. So, this man revolutionized the position as a big 6'7" combo forward who can put the ball, who can shoot, can post up. Like, he can do anything offensively eh. Okay, so who are we talking about? Let's give it up for the dynamite Danny Siegel. Oh, okay. So he's the father of Siegel. he fathered the ultra versatile forward like yan sina RDO, sina Arwin Santos, sina Joe Devance. Yung mga ganong klaseng player, siya yung nag-father nun sa sa scene natin kasi kasi parang that time hindi pa naman tayo nakakita ng ganong kalaki 6'6" or 6'7" na forward na kayang gawin yung ginagawa niya, di ba? Kung magaganito kasi first gen, by the way, Danny Siegel played for San Miguel, Barako Bull. Like year 21 pa siya. Year 21 na naging Barako Bull. Oo. Okay. San Miguel, Barako Bull, and TNT. Okay. So parang ganito lang yan eh. First gen of stretch force, you have Joe Devance, Arwin Santos, and Rani Del De Ocampo. Ang nasa second gen mo sa nakikita ko ay si Troy Rosario. Sino bang mga pwede pa sa second gen? Second generation na stretch forwards. Talaga eh. Aside kay Troy Parang Rosario. Troy Rosario talagang yung archetype na ganon, parang Troy Rosario talaga eh. Oo. Sa PBA level at least ha. Ang para sa akin, ang mga third gen ko naman na third generation naman ng mga stretch forwards para sa akin na you have Zave Lucero, you have Mike Phillips, you have Jamie Malonzo. Jamie Malonzo, yes. I guess Carl Tamayo, Oo. KQ. Kevin Kiambao. Oo, Okay. yun yung mga ultra dynamic na gigantic forwards na
na ini-enjoy natin. Masaya kaya manood ng mga malaking forward na maraming kayang gawin. Yes. Okay. Parang breath of fresh air. Danny Siegel at Danny the Siegel. 4. Danny Siegel, yes. Okay, so may natitira ka pang 3 and the 6th man. Okay. So, okay. Let's put the dagger in this. So, at the 3 position, he played for 16 years Wow. in one team. Mm. Okay. I think I'll take an eternity reading his accolades. So, he's a 6-time PBA champion. A 4-time MVP. Ooh. 1997 All-Filipino Cup FMVP, Finals MVP. 3-time BPC. 10-time PBA Mythical First Team Member. 1995 Second Team Member. 3-time Scoring Champion. 1991 PBA Press Corps Newsmaker of the Year. 12-time All-Star. 1991 PBA also MVP. So, other na mga nagawa niya sa kanyang karera, he's the third all-time scoring leader with 15,091 points. Fifth all-time in total rebounds with 6,152. He's a member of 5, 10, and 15,000 point club. He's a 2011 PBA Hall of Famer. And the OG the OG Iron Man before being surpassed by his current head coach. Let's give it up for the captain, Alvin Patrimonio. Yeah. Pakita ko ngayon, I think sa mga nanonood sa YouTube, tag dito, may resibo tayo eh. May resibo tayo na nakapagpa-photo op tayo kay the captain. You better show it. Oo. Ayan, ano yan. Sa mga nanonood sa YouTube, magpapakita ako ng resibo. Yeah, Okay? that's good. Magpapakita ako ng resibo. Sorry kung nadala ko dito si Emil Sumangil. So, yung kanyang current head coach ngayon he's the current team manager of Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Yung kanyang current head coach ay si L.A. Tenorio. L.A. Tenorio. Yung Iron Man. Sipin mo yun no? Parang pinagmanahan mo ng pagiging Iron Man, mapupunta rin pala sa puder ninyo. Yep. And etong isang nabilibaw dito kay Captain, he is the biggest example of loyalty to the team. For reference, he's almost 38 years na sa Pure Foods. Sa Pure Foods franchise. Rookie in 1988, and Enzo is right, he played for 16 years in 2004. Then after nun, he took the team manager position for the team he played for. Until now. Until now. So, he oversaw the drafting of... Nabutan niya bang madraft sina James Yap? Or naging kakampi niya ba si James Yap? Alam ko nagpang-abot yata sila noon, 2004. Yeah, di ba? Nagpang-abot sila noon. And na-oversee niya yung Grand Slam, yung DC Coach Ryan Gregory. He actually won a championship with Coach Ryan, di ba, noong 2002? Wait, let me ask this one, Enzo. What's your opinion about this? Di ba? In terms of sa Magnolia, sa Pure Foods franchise in general, okay. Nakikita mo ba si Zave Lucero na parang next in line kay Patrimonio? Next great. I mean, iba sila eh. Pero I think he's gonna be the next Magnolia star. Aha. I know it, but Next Magnolia star. Pero in terms of being a wing player, next great Magnolia forward? Pwede, actually. Pero yun nga, again, they play... I can't compare apples to oranges, but Zave Lucero, he's gonna be the next Magnolia star. yeah. Oo. Actually, aside kay Alvin Patrimonio, another loyal player. Kumbaga may for the loyalty Pure award. Foods. Oo. Kung bibigyan ng management ng Pure Foods sa Magnolia, itong mga players na to for their loyalty to the team, isa pang mababanggit ko dito, Ray Evangelista. Former teammate niya. He played for 14 years. Kung sino nag-draft sa kanya, Pure Foods, 1994 and until 2008. He only played for Pure Foods hanggang sa mag-retire siya ng 2008. Oh. Diba? Another example of loyalty. And currently, you have
Mark Baroka. Yup. Playing for Pure Foods franchise for 15 years, I guess. 15 years. Ba? Solid. Oh, isa pa. Last na lang. Ian Sanggalang. Playing for Pure Foods franchise for 13 years. Yeah. Yung kasabayan niya nga, sina Greg Slaughter, sina Raymond Almasan. Yan. So, tapos ka na? Yup. So, Okay. yun ang aking starting five. At the point guard position, I have Jimmy Alapag, James Yap, Alvin Patrimonio, Danny Figel, Junmar Fajardo. Okay, so 6 man ka pa. 6-man na lang. Okay. Mamaya ko na i-reveal kung Yeah. sino yung bet naming magiging head coach. Okay? So, itong, ano na to, they can give you 28. Lahat sila, tigda 20. 25 even. Okay. Sige, ako naman. Ano ba natitira sa akin? 3 na lang ano? Small forward. Small 3 forward. and the 6th man. Yup. Nako. I believe I have an easy choice. Sino siya? I'll start with the Sige, I'll start with the 3 position. But technically, 2 talaga siya. But I'll put him in the 3. Kasi Okay. minsan kasi may pagkakataong pwede mo siyang ilagay sa 3. Okay. Okay, so, he played for 3 teams. Okay. Mamaya ko sasabihin kung ano ng teams yon. He is 5-time PBA champion, 1990 MVP, 1987 Roy, 1995 Governor's Cup Best Player of the Conference, 6-time Mythical First Team member, 2-time Mythical Second Team member, 5-time scoring champion, 8-time All-Star, 1993 All-Star MVP, and 1992, gets nyo na to, 3-point shootout champion. He is a member of 5 and 10,000 points club, a member of 1,000 3-points club, a member of 500 steals club, and ito, basically, yung mga iba pang accolades na nagawa niya, tatatak talaga to sa isipan natin lahat. Kapag narinig natin to, siya na kagad na papasok sa isipan natin. So, ito, 2009 Hall of Famer, ito malupit. Third all-time 3-points leader with 1,242, and he set the most number of points in a single game made by a local player, and also the most number of 3 points made in a single game made also by a local player. Ladies and gentlemen, playing for Great Taste and Presto, San Miguel, and Ginebra. Let's give it up for the trigger man, Alan Kaibig. Straight cash. Ika nga sa modernong panahon, cash money. Straight cash, homie. Okay, most number of points in a single game with 79. That Sayang, walang happened palang in dalawa. 1991 again. He's playing for at that time for Presto Presto. against Ginebra. Yung Sinebra. Against Ginebra. That's 1991. Yun ba, alam mo And- ang kwento nun, di ba? Parang manganganak misis niya nun. Yes, oo. And in the same game then, 17 3 points made. So isipin mo, 51 out of 79 points Galing sa tres. from beyond the Kaya, siya yung naging gold standard talaga ng 3-point shot talaga eh. Oo. 'Di ba? Parang ang hirap tumbasan ng yung ganung legacy niya pagdating sa shooting. Masasabi ba natin na he's the father of 3-point shooting in Philippine basketball? He popularized the 3-ball. Yes. Until dinala sa ibang proportions sila, yan, nila Jimmy Alapag, nila, si ba mga known 3-point, sina Dondon Ontiveros, Jeff Chan, yung all-time leader ngayon, si Yeah. Marshall Lassiter. Marshall Lassiter. Yes, correct. Yung mga alam na nga na, mga sinubaybayan nating 3-point shooter na they owe it to Triggerman. Yeah. Oo. Ako nahirapan ako sa pinagpipilian ko for the 6th man eh. For the 6th man. Pero ngayon lang mahirapan dito.
Kasi minsan kasi pwedeng maging easy choice pero mahirap din eh. Take your time. Ito na lang siguro. Oh. Ito na lang siguro sa tingin ko. So, my sixth man is an 8-time PBA champion, 2-time most valuable player, 1998 Roy, 3-time Finals MVP, 5-time BPC, 2-time Mythical First Team member, 3-time Mythical Second Team member, 2011 Comeback Player of the Year, an 8-time PBA All-Star, and he's an All-Star MVP in 2001. He played for yung mga huling teams niya, Meralco, and then he played once for Converge, and ang pinaka-notable na team niya, San Miguel Beer. So, sino siya? Sino siya? Let's give the floor to the Demolition Man, Danny Ildefonso. Lakay! Ngayon, ginagamit ngayon to ni Dave Sanay sa MPBL Yup. for Abra. Yeah. Oo. One time, anbang laro yun? Abra versus Pangasinan. Oh. Ano pa to nung previous season to, Elims. Nung Elims ito. Ano yun eh? Yung dak-dak ni, Nag-dunk siya. ni Dave Ildefonso. Kopyang-kopya sa niya. Kopyang-kopya kay Lakay. Just like Pops. Ika nga nila. Just Oh. like Pops. Tapos pagka-dak-dak niya, yung pagka-raise the roof niya, Filocos yun? yung Sang home? Ha? Sang home. Pangasinan. Oh, sa hometown ni Pops. Oo. Hometown nila. Hometown nila. Oo. Tapos pagka-raise the roof niya ni Dave, finocus yung camera kay kay Lakay. Oh, kumbaga parang ang dating nun, approved. Yeah, that's Approved my by the boy. father. That's my boy. That's my boy. Ganun yung, I think, sumasagi sa isip ni Lakay. And yung isa pang anak niya, si Sean, is currently playing for the Rain or Shine Elasto. Ayun, so we have a technical difficulties. Oh. Napuno na naman yung memory natin. Oh, wait. Okay. So yun nga, bago tayo maputol, yun yung napag-usapan natin about kay Daniel Defonso. Pero panoorin nyo, may episode yata yung sa Glory Days sa YouTube, pati yata sa Pilipinas Live. Yung pinag-usapan doon yung Danny Ildefonso and yung Bulldog career niya. Kasi yun magandang tanong kasi yun na when we talk about Danny Ildefonso, we always talk about his professional basketball career sa PBA. Pero ang di na pag-uusapan, yung college Danny Ildefonso. And kung bakit siya naging number 1 pick, di ba? Yes, noong 1998. Tama, no? Number 1 pick siya. Ewan ko. Alam ko number 1 pick. Number one pick. And he's the Rookie of the Year. Yup. 1998. And he deserves it. Yeah, okay. So that's my sixth man. Danny Ildefonso. So recap ko lang yung sa akin bago tayo mapunta kay Enzo. Ano ba natitira sa'yo? 6 man na lang. 6 man na lang. Okay, so recap ko lang yung sa akin. 1, Sonny Jaworski. 2, Scotty Thompson. 3, Alan Kaidik. 4, Mark Pingris. 5, Mon Fernandez. And 6 man, Danny Ildefonso. Ayan. So for my 6th man, he's a point guard. Okay. He played for 17 years. He's a 12-time PBA champion. Part of a Grand Slam team. 1996 MVP. Ooh, 1997 BPC. Commissioner's Cup BPC. 2-time Finals 6 man yan, MVP. 6 man Okay. 6-time Mythical First Team member. 2003 Mythical Second Team member. 5-time All-Defensive member and a 7-time PBA All-Star. And he's the all-time leader for steals sa PBA with 1,358 steals. So, naglaro siya sa Alaska, Pop Cola, Coca-Cola, and sa Barangay Ginebra. So, let's give it up for the Flying A, Johnny Abarientos. Another example of
PBA point guard. Yup. Guard in, okay, a point guard in Philippine basketball. Yeah, diba? Okay, mas maayos. Okay, another example of point guard in Philippine basketball. Oh, he's not the biggest. He's just like 5'7", 5'8", ganon. 5'7". 5'7", he's not the And biggest. he almost invited sa summer He camp was ng also- Charlotte Hornets. Oh, di ba? Sabagay kasi that time, di ba, may Mogsy Bogues, di ba? Who is even smaller than him at 5'3". He's just as big as your average Pinoy male, di ba? But, grabe yung tinik niya eh. I think, and he's also good, nagka-captain din siya nun sa Alaska, di ba? Okay, currently we have now the 3 generations of Abarrientos in Philippine basketball. Okay, trivia tayo mga kapodcast. So, Johnny A is the second gen. Yes, he is the second gen of the Abarrientos. And currently, the third gen is his nephew, RJ Barrientos. RJ Abarrientos. Barangay Nebra. Kung saan nag-assistant coach nin si Johnny A. Johnny. Guess who's the first gen? Sa mga tawag dito sa mga basketball enthusiasts, sa mga Sa basketball mga Italians hardcore, natin, sa mga OG. the first gen of the Abarrientos is Billy Abarrientos. Anong era? 70s. Okay. Actually, ano pa siya eh, parang pre-PBA era pa yata siya nun. Eh. Ika? Oh, pero nag-PBA din siya. And for the record, he is the smallest PBA player in history. At 5 foot. 5'4". It's just average Pinoy. 5'4", yes. Kasi Oo. laki lang siya ng average Pinoy. Pero kita mo naman, di ba? While Johnny A is 5'7" and RJ is, I guess, 5'10". Oo, mga ganun. 5'10" si RJ Abarrientos. Pero kita nyo naman, 6 months sa isang contender. Rookie of the year nung season 49? Season 49. Oo, previous kakatapos lang, di ba? Season 50 na ngayon, di ba? So, Oo, season 49. Yes. Kita naman, guys, kita naman, di ba? 6 months ka sa isang contender. You Oo. must be that important. You must be that good. Yes. Okay. So, kompleto na yung ano natin, yung fantasy draft natin. Now, eto ngayon. Sino ang gusto nating maging head coach para dito? Who do we got? Who do we got? Okay. So, may pangalan na yung team mo. May ano bang pangalan? Ako, binigyan mo ko ng pangalan, Man City. Mag-isip Ano ka ba? ng pangalan mo. Bago ko sabihin yung tanong, Ano ba? Ano ba magandang pangalan ng team? ano? Enzo and Friends? Hindi. Ano na lang siguro? Melensios team. What? Hindi. Ano na lang? Seniors team. Buckets team na lang. Buckets na lang. Bucket. Parang sa ano yan, sa movie ni yung Uncle Drew. Ano? Harlem Buckets. Oo. Di ba? Kasi puro bucket getter kinuha ko eh. Sa bagay, nga naman. Okay. Sa bagay. Sige. Now, ito na yung tanong ko. Okay. Baby Lalupan. Tommy Manotok. Norman Black. Tim Cone. Anong common denominator nila? Parang Grand Slam subtraction coaches. nila. Grand Slam coaches. Pili ka ng isa na maging head coach ng fantasy team mo. I think in terms of suitability sa pinili kong mga players, I'll go with Coach Norman. Wow, Coach Norman. I just want a coach who allows his players to run. Just be dynamic, di ba? I want a dynamic offense. Kasi tailor fit for a dynamic offense yung team ko eh. So I want someone na alam mo yun, hindi mabagal yung sets niya. Like, sa fast pace, run and gun. Wow. Di ba? Pukpukan. Ganon. I think I made an easy choice. I'll choose Coach Tim Cone. Not surprised. Kasi kung titingnan mo kasi yung picture ng nung lineup ko, sila yung tipong kayang gawin yung triangle offense. Nakikita ko na parang swak sila. Itong mga players ko napili ko sa triangle offense ni Coach Tim.
Ang duda ko lang parang flow lang ng ata sa'yo is parang 3-point shooting siguro. Eh, may 3-point option lagi na nakatouch yun sa triangle offense eh. Sa bagay, meron naman akong alang kaidik. Sa bagay, di ba? Di ba? May alam May legitimate ka naman. May legitimate 3-point option May ka floor naman. general ka. Jaworski. May scoring material ka tapos rebounder. All around. Scotty. I mean, all around player. All-arounder. Scotty. May shooter ako. May Kaidik. defender ka. May mga defender ako. May mga parang mga bantay sa ilalim. Oo. Diba? May enforcer pa ako. Diba? Di ba? Kung titingnan mo yung picture, lahat sila nakikita ko bagay sa triangle offense ni Coach Tim. I get it. I get it ba? Okay. So, yun ang ating fantasy draft. 50 greatest players fantasy draft. So, i-recap nga ulit natin yung mga natin, yung binuo nga nating team. Enzo? So, ito ang aking starters. Jimmy Alapag at 1. James Yap at 2. Alvin Patrimonio at 3. Danny Siegel at 4. Junmar Fajardo at 5. And at 6 man, I got Coach Johnny Barrientos. Okay. And For my head coach, I got Coach Norman Black. Okay. So, for my team naman, I've got Sonny Jaworski at 1, Scotty Thompson at 2, Alan Kaidik at 3, Mark Pingres at 4, Mon Fernandez at 5. For my 6th man, I have Daniel Defonso, and my head coach is Coach Tim Cone. Kayo mga kapodcast, 50 greatest players fantasy draft, sino ang starting 5 ninyo? Sinong 6th man ninyo? And bala na kayo kung sino yung gusto nyo maging head coach niyo. Kahit wala dun sa 4 na pinagpilian namin ni Enzo. Pwedeng yung kunin sina Leo Austria, sina Yengel, sina Coach Chot Reyes. Pwede naman. Diba? Oo. Pwede naman. Diba? Kahit sino pa yan. Gusto ko si Coach Ken Carter. Iba yun eh. Fanatiko ka talaga ng Coach Carter na movie. Ay, pero in fairness, ang ganda Ang ganda ng movie na yun. Ang ganda ng 2005 Siguro sa other movie. time, pag-usapan natin yung about sports movies. Oo. Parang gusto ko natin, gusto ko i-topic yun, di ba? Pero again, mabalik tayo mga kapodcast. Kung sino yung bet ninyong starting 5 and 6 man ninyo from the 50 greatest players, comment nyo na lang sa ibaba. Kanya-kanya naman tayo ng choice natin eh. Diba? So, Enzo, socials? So, ganun pa rin naman, Instagram threads at SNRMLNC. It's in public, so makikita nyo na rin naman yun right on cue. Okay. So, for more episodes, para sa mga uploads at katuwaan natin, so follow nyo po sa mga social media accounts at Mans Media PH, okay? Excuse me. So, at Mans Media PH, Facebook, Instagram, Threads, and TikTok, and subscribe to our YouTube channel, Mans Media, and syempre, click the notification bell button. Okay? So, kita-kits sa next episode. Let's talk about Tour of Luzon. Okay. So, with Enzo, this is Man speaking, and this is P2P, Palakasang Pinoy. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon.